Gabi ka magandang gabi, magandang hapon mga kapatid. Magandang hapon, Magandang hapon, Dok. Dok. Kumusta po kayo? Hindi po tayo Good pumasok kaninang afternoon po. umaga dahil nagpa-prepare po tayo sa aming crusade na gagawin mamayang gabi. Sana kayo ay ipanalangin niyo mga kapatid na itong krusadang ito ay magiging mabunga dahil kakaibang klaseng ministry ito dahil nga rin ay sa loob tayo mismo ng iglesia ng Life for Christ Church International uh, Ministry. So sa loob po tayo ng iglesia o simbahan po ng Pentecostal. Mamaya po sila. Maggawa ng 7 nights crusade. Mamaya na po. Yes po, mamayang gabi na po. At itong programang ito ay initiated po ito ng ating care group. At first time po itong mangyayari. Pero iwan ko lang sa inyong mga distrito dyan kung nangyari na po ba itong klaseng programa na Wala pa po. First time po to. hindi sa Amin, wala pa po. barangay Wala hindi pa sa sa amin. barangay hindi sa barangay naggawa ng crusade kundi sa loob talaga ng simbahan ng ibang denomination. Hindi pa po, Dok. Ngayon lang kami nakarinig ng ganyan. So tinawag ko po itong Boundless Grace Interdenominational Spiritual Revival na kasama po dito sa speaker ang kanilang pastora at binigyan po natin siya ng topic at format ng kaniyang message. So wala na po bang ibang anong oras na po ba sa inyo dyan? Alas 3:53 po. 3:53. Sa alas 3 po ba walang pumasok? Wala po. Wala Si po. Joy lang. Ilang taguplo, sir. Okay. Pero kaninang umaga may mga subject po ba kayong nagklase po ba kayo sa mga subject ninyo? Meron po, Dok. Po. Okay, maraming salamat mga kapatid sa lahat ng mga nag-submit ng kanilang mga reflection at nababasa ko doon mga kapatid ay talagang malalim na talaga ang inyong mga natutunan dito sa ating subject sa Pauline Missiology. At mas lalong sa nakikita ko, mas lalong iinit tayo sa pananampalataya at lalo na sa pagiging missionary ng Panginoon dahil natutunan natin ang mga pamaraan, prinsipyo at mga ginagawa ng apostol papaano na nagiging successful ang kanyang ministry. So hindi po siya nagbahay-bahay. May pagbabahay-bahay man, depende sa sitwasyon, pero ang kanyang panahon ay nakagugol doon sa mga mentoring. Pag nakikita niyang may mga potential leader na interested sa kanyang pabalita, ay yun ang binigyan niya ng malaking o mahabang panahon sa pagbibigay ng training sa kanila. So welcome po Ma'am Wenen. Kumusta po kayo?
Amen. Long time no see. Ako na yung student mo ngayon. Itong si Mama Winin ay ano na to, bitiranang chaplain na ito dahil ang kanyang trabaho ay simulat sa pool ay talagang chaplain na ito. Oh, Hindi. kaya malaking tulong talaga, no, ang ministry ni Ma'am Winlove noon pa. At nagiging blessing po 'yan sa aking buhay. So, pwede na po ba tayo mag-umpisa? Okay. Sige Okay, po. Doc. Pwede po bang si kapatid na Mardokyo ang magbigay sa atin ng opening prayer para po sa ating para makapag-umpisa na tayo sa ating talakayan. Agree, Doc. Okay, go ahead. Let us pray. Our most gracious and powerful God, we're asking the presence to be with us, give us knowledge and understanding, especially our professor, that he will share his knowledge and to us. Bless the students, that the lectures will be absorbed to us. All these things I ask in Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat kapatid. Mag-recap lang tayo mga kapatid sa ating tinalakay nung nakaraang linggo. Ngayon pa kunti lang tayo, no? At kung sino pang magbigay ng kanilang mga reflection, pwede silang mag-submit doon sa ating GC para po ma-record natin ang kanilang mga points dahil recorded po yan. At mas lalong na-express natin yung ating mga natutunan, mas lalong babaon ito sa ating mga isipan. At lalong magiging mas mainit tayo sa ating trabaho bilang mga frontliner ng Panginoon. Mapalad talaga tayo, kaya lagi ako nagsasabi na mapalad talaga tayo dito. Dahil kung tutuusin mga kapatid, kung mag-aaral tayo ng chaplaincy sa ibang school, ay kailangan talaga natin ng malaking pera para po na ma-enroll tayo doon. Pero malaking pasalamat natin na ginamit po ang ating school president na si Dr. Ray Litran na dinisenyo itong programa na tayo ay do ang trabaho na bilang chaplain ay pang-araw-araw na po yan nating ginagawa, no? Pero ang Panginoon ay may malaking ipapagawa pa sa atin. Kaya kailangan natin ng formal training, lalo na sa pag-aaral sa mga bagay na dapat nating pag-aralan. No? Kaya mapalad talaga tayo mga kapatid. So ang atin lang dito, mag-invest lang tayo ng panahon. No? Kaya nga sa umagang-umaga ay papasok na tayo para upo na sa ating upuan hanggang sa hapon. At doon sa nagmasteral, no, nag-cross enroll, so at sa nag-doctorate, so sa ibang gabi, sa ibang gabi na po yan, no? So, kung sa Monday ay Master of Phytoscience, no, it's all naturopathy. At tayo din doon ay may subject din tayo doon na may subject din tayo doon mga kapatid na pharmacology and phytochemistry. At nandoon din si Doc De La Torre na professor po yan ng public health doon sa IAS.
At ngayon, kasama ng kanyang may bahay na si Doktora De La Torre ay nandoon sa kung saan siya ngayon ay nagtatrabaho pa rin bilang isang doktor. So, nandoon din si Doktana na siya din ang professor doon sa subject na naturopathy. At doon sa isang subject din na dinala or subject ni Ma'am Kalem. At pagkatapos doon sa pastoral theology at sa ibang nature ng pag-aaral ng Master of Divinity. So dito, in-equip po tayo dito para magiging mabunga tayo sa ating trabaho. Kaya itong programa na dinesign natin mga kapatid, itong Boundless Grace na nakikita nyo sa aking background, ay talagang nung pagkatapos namin ng aming, dahil ako po'y care group leader po natin dito sa ating iglesia dito sa Bohol, dahil lahat ng mga elders ay mga care group leaders. So, nung lahat na matapos na namin yung Reach in Ministry sa lahat ng mga pamilyang membro ng aming care group, so mag-reach out na kami. Nagplano-plano kami kung saan ilagay ang krusada. At doon pumasok sa aking isipan, bakit hindi natin subukan na gagawin ang mga pamaraan ni Apostol Paul na kung saan pumupunta siya doon sa mga ready-made audience. Ibig sabihin, kaya lagi nating mababasa sa Book of Acts na sinaguga ang kanyang pontarya. Doon siya nagbigay ng pabalita at sa lahat ng mga leaders at members ng synagogue na kung saan ay interested doon sa kanyang pabalita, doon siya nagsisimula na mag-nurture, magbigay ng training sa kanila para magiging multipliers. Multipliers, ibig sabihin, babaguhin yung mindset nila na hindi hahanap ng kaagad ng numero. Kasi minsan tayo ay lagi tayong nagmamadali. Kailangan natin sa isang krusada, kailangan gusto natin bubunga ng marami. Minsan, ma-disappoint yung mga leaders na kung saan nagdala ng krusada na ay bakit ganito lang, malaki yung pera na na-engage natin sa ministry pero ito lang ang baptism. So minsan mga kapatid, kung ganyan po ang ating mindset, do makakuha tayo ng maramihan ng bautismo, pero yung quality hindi nagtatagal. Kaya minsan, hindi lang minsan, nagpalabas ng anong tawag dito, pag-aaral na kung saan lahat ang 100% na nabautismuhan ay nasa 40 to 50% din ang nalalagas. Bakit kaya ganun mga kapatid? Bakit kaya nagkaganon? Hindi naluto, Dok. Kulang. Wala. Ngayon, sinisisi ang mga missionary, mga frontliner. Ay bakit yan? Bakit yan nagiging nabautismuhan yan? Tapos ngayon, maraming Kulang sabi nga ni naman po Pastor, rin, Dok.
ni Pastor Serrano before, sabi niya, kung kita'y managat, naabay niya nanagat nga pagkakuhag isda, pag uli sa balay, luto na. Meron bang ganyan mga kapatid na namingwit or pumunta sa dagat at nung nakahuli ng isda, pinirate. Pero minsan mga kapatid, kung ang mindset natin ay traditional or lagi tayong nakabase lamang kung ano yung mga pamaraan na hindi epektibo na sa panahong ito, ay minsan napag-iwanan tayo ng panahon. Doon makakuha tayo ng maraming bautismo, pero yung quality ay mababa. No? So kaya dito, sana ay marami kayong natutunan dito sa ating pag-aaral sa Pauline Missiology, na kung saan ay dinidevelop dito ang ating sarili na magiging magiging multiplier. At doon din nakikita natin mga kapatid at naintindihan kung bakit nagtatagal si Apostol Paul sa mga lugar kung saan siya ipinapadala. Base din sa ating pag-aaral na comprehensive ito talaga ang pag-aaral natin dahil ating nakikita yung source of income. Ito nga ang tanong ko sa ating lahat mga kapatid bilang mga frontliner ng Panginoon. Maliban lang kung kayo dyan ay hindi nag-ano sa inyong sarili na kayo frontliner. Paano ba magiging sustainable yung ating ministry? Kailangan po ba na magiging sustainable ang ating mga ministry? Yan po ang tanong. Kailangan po. Okay, go ahead. Bakit? 1 minute. Kasi po kapag hindi po maging sustainable ang ating ministry ay hindi po matutupad ang ating mission na sinabi ng Panginoong Hesus na go ye therefore and teach all nations. Okay. So ano kayang mga pamaraan na pwede nating makopya kay Apostol Paul na magiging sustainable din ang ating ministry? Ini-volunteer. Ay ano po, akala ko po narinig po ako. Pwede po bang ipagpatuloy po? Ano po ba ang ating gagawin o ano kayang pwedeng ano po ba ang mga pamaraan o ating gagawin na para magiging sustainable itong ministry natin? Creating network po sa sa ministry natin, kahit isa lang o dalawa, at yung na-convince natin na isa o dalawang tao, sila na rin po ang maghanap na rin po ng ibang mentoran nila. Okay, maraming salamat. Hello, Ang ministry po ba ay kailangan po ba ng pera? Yes. Yes. Kailangan din po. Yes. Yes. Okay, go ahead kapatid na Joy. Bakit yes? Kasi sa time ni Jesus may pag siya mag-preach, mayroon talaga siyang material na physical na ipapakain sa mga tao. Kasi yan ang weakness ng mga tao. Pag walang pagkain, pag walang material na regalo araw-araw kung sino yung nakakuha ng malaking quizzes. Kasi ako ganyan ako. Pag bata pa ako, nag-ano ko ng mga revision seminarians, nag-invite ako. Yan talaga ang technique namin nga mag-baptize sila. At ako pa ang magpipliti ng aking invite na mga tao. Yan ang dedikasyon ko sa Panginoon.
Kaya nagbaptize lang. Ako pa rin ang nag-nurture pag mag-persecute ang kanilang asawa, magsumbag ng kanilang asawa doon sa kwarto. Nandyan ako natutulog. Madaling araw at ano ang sinabi ng asawa, punta ka dito dahil pina-SD mo ako, Joy. Punta ka dito, doon sa kwarto. Mag-ampo ka doon. Magdamag kang mag-ampo. Nakaingon ko nga, Ginoo, hindi talaga ano ang missionary. Hindi tiyaw. Hindi tiyaw talaga. At saka ngayon, So nakikita po ba ang nakikita po ba natin? Ang tanong ko dito mga kapatid, mag-survive kaya ang ating ministry na walang kinakailangang pera? Yes, mag-survive talaga. Hindi mag-survive. We have personal ministry actually. Okay. How about sa mga krusada natin? Nakapag-krusada na po ba tayo na walang snack sa Hindi pa po. sa 1 week? Meron talaga, Dok. Mayroon daw, mayroon daw. Talaga, snack always. How about yung mga kinakailangang bayaran? Bayaran. Yung mga kuryente. Bayaran para ano, pupunta, may bigas pa, may pera pa. Meron din po. Ganito mga kapatid, no? Kung babasahin natin ang John chapter 6. 'Di ba? Maraming mga disipulo doon na lalo na doon sa chapter 66. Sa chapter 66, verse 66. No? Chapter 6 verse 66 na may maraming mga laging bumubuntot kay Panginoong Hesus na mga disipulo niya noon ay kumalas at hindi na naniwala sa kanya. Galit pa sila noon nung hindi pa sila kumalas. Galit pa sila kay Panginoong Hesus. Na pumunta sila sa lugar na, sa lugar na yon, wala siya doon. Hindi nila natagpuan sa ang Panginoong Hesus. No? Hanggang natagpuan nila doon sa ibang lugar. No? Nagkumpronta sila kay Panginoong Hesus. At ang sabi ng Panginoon, kayo ay sumusunod lamang dahil hindi sa aking mga salita. Buntot kayo ng buntot dahil may makukuha kayo. Materially. Big sabihin, dahil sa pagkain. Dahil ang Panginoong Hesus ay talagang gusto niya na may makakain yung mga tao na laging sumusunod sa kanya. No? Dahil may mga nanay na dala-dala yung mga anak. No? Tapos yung mga tao na walang mailuluto sa bahay nila ay pumupunta kay Panginoong Hesus kung saan yung may gathering. At doon dahil ang kainan doon ay talagang dadami, no? Sino nga yung nagbigay ng tinapay at isda? Ay yung bata. Mula sa 5 tinapay at sa 2 isda. Pinarami ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang panalangin. At may sobra pa doon, mga kapatid. No? 12 ka basket. Ano bang ginawa doon sa 12 na basket? Hanggang magka-molds yon? Hindi ibinigay? Sa palagay niyo, mga kapatid, kung ang Bisaya magparty-party, kung sagali tawag o magdala ng silupin, Ginawang bring house, Doc. Cellphone, Doc. Cellphone. So, yun ang gusto nila kay Panginoong Hesus. No? Pero nung hindi na talaga nila matanggap yung mga sinasabi ng Panginoon, yung hindi na talaga nila matanggap, ay doon na sila kumalas at nagiging hadlang na sila sa ministry. So kailangan talaga natin, mga kapatid. Kaya si Apostle Paul, kahit saan-saan man siya pumupunta, no? I-recap lang natin. Sa Antioch, ano ba ang ginawa niya para magiging sustainable yung ministry niya doon? No? Siya po ay dahil ang kanyang
expert po siya sa paggawa ng mga tent. So yun ang kanyang livelihood na nag-sustain sa kanyang ministry doon. Sa Iconium, tent maker din siya. At sa Lystra, tent maker din siya, mga kapatid. Kung pumunta siya sa Pilipay, mayroon namang nagbibigay sa kanya ng mga kapatiran doon, lalo na doon sa mga new converts na nagsusuporta sa kanyang ministry. So, hindi natin alam kung magkano yung ibinigay ng mga kapatiran noon sa kanya. Pero yun din ang kanyang So dito tayo, mga kapatid, sa nakikita natin sa lahat ng kanyang ginagawa ay may kaakibat na ano po? Ano pong kaakibat ng kanyang ministry? Kailangan talaga ng Financial. Yes, financial. Sustain. Kung gusto mo na makapag-gather ng maraming tao, kagaya din ng ginawa ng Panginoong Hesus sa kanyang mga public assembly na ginagawa, may pera talaga. Kaya minsan may pagkakataon na si Judas ay pinagkaitan niya ng yung babaeng si Magdalena. Ay dapat ay ibinta na natin ito dahil malaking na ito, pundo na ito sa ating ministry. Tama po ba? Tama po ba? Tama po. Yes, kailangan talaga, mga kapatid. Kasi kung ang organization ay wala pong pundo, ay hindi po yan makausad. May barko ka nga, wala ka namang pang-gasolina or pang-diesel. Paano ba yan? Hilain mo yan ng bangka? Hindi po. May sasakyan ka nga, wala ka namang pang-diesel or pang-gasoline. Paano yan? Magiging po ba? Beneficial po ba yung yung sasakyan mo? Kung wala kang pang diyan? Hindi po. So lahat po ng ginagawa noon man at ngayon ay kailangan talaga ng pundo ang organization. Kaya nga, tayong mga kapatiran sa buong mundo ay meron tayong tinatawag na ambagan. Meron din tayong mula sa ating tithes and offering, no? Dahil kung mapuputol po 'yan, talagang hindi makakausad po ang ating mga malalaking mga ministries. Tama po ba? Katulad din 'yan sa ating mga personal ministry. Paano kaya kung pupunta ka doon sa may missionary chaplain, community chaplain, pumunta ka doon sa kapitbahay mo, mag-pray over ka doon dahil nakikita mo talagang kailangan ng prayer yung tao at nag-request sa inyo. Pwede po ba, kapatid, na manalangin ka po sa akin ngayon dahil ngayon po talaga ay wala kaming bigas. Alam ko na ang lahat ng iyong hinihiling ng Panginoon ay nangyayari. Narinasan niyo po ba yung ganyan? Yung kayo talaga ang in-request dahil alam, parang naano nila na kung ikaw ay mag-request, mag-pray, ay didinggin talaga ng Panginoon? Paano yung prayer request niya, mga kapatid? Maghingi ng bigas at panggatas doon sa kanyang anak. At lalo na para pangbili ng gamot sa kanyang may sakit na asawa o anak ba kaya? No? Anong gagawin mo, kapatid? Di ba? Mag-pray ka din. Ipag-pray mo kahit na bibigyan siya ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kaya o pera ba kaya para may maibili siya? Hanggang doon ka lang ba sa prayer? Hindi po, Doc. Bigyan Uusad ba yung ministry mo? Pagkatapos mo mag-amen, sasabihin mo na, kapatid, no?
Maniwala ka lang, bibigyan ka ng pera ng Panginoon para pangbili ng bigas mamaya. Ako na po ay uuwi. Hindi Ano kaya po. ang impact doon, kapatid? Ha? Pagtapos mo mag-pray, Doc, bigyan mo din siya kasi yun man ang ating ministry. Yung Pero kung ikaw ay tao na may kunti ka o di kaya hindi lang kunti, no, biniyayaan ka ng Panginoon o may livelihood ka, no? At pagkatapos mo mag-pray, o ito kapatid, no? Sana ito ay makakatulong sa inyo. Di ba mas malaking impact yun sa kanyang buhay? Hindi ka lang Yes. nananalangin sa Tama, kanya, Doc. nag-provide ka pa sa kanya kung ano man yung kailangan niya, kapatid. So kailangan talaga ng sa ministry ng anong kinakailangan? Support na. Po, Doc, Financial support, Doc. financial Yes. support. Kaya minsan mga kapatid, no? Sa aking sa akin lang itong si Apostle Paul talaga, dahil nga rin sa kanyang kapanahunan ay itong trabaho niya or itong livelihood niya ay talagang malakas. O anong tawag dito? Malakas ang binta. So may pundo siya. So Bountiful. yung mga kapatiran na may kinakailangang pinansyal ay agad-agad yang mabibigyan. Dahil kung ikaw ay leader, puro ka lang salita. No, kung wala tayong pagbibigay ng anong tawag dito? Action agad sa kanya, lalo na sa pagtulong ng pinansyal, ng pera na kinakailangan, ay minsan darating ang panahon na yung mga hindi ka na makapenetrate ng influence sa kanila. Tama po ba? Yes, Doc. Kaya sandalan talaga ng ministry ang livelihood ni Apostle Paul. Kagaya ng mga literature evangelist, papaano pa ba kayo makasurvive o nakasurvive sa inyong sa inyong ministry? komisyon. Yes. Kasi po, kinakailangan din yan ninyo. O kahit sino pa mang mga literature evangelist natin. O kahit pa man sa ating mga layman. Kailangan nila ng kahit pa personal commitment nila ng magbigay ng pabalita, no, magserbisyo sa iglesia at doon sa komunidad para pagbigay pabalita sa mga tao na nandoon sa community. Kailangan din nating suportahan, mga kapatid. Iwan ko lang, baka darating ang panahon na may EI evangelist na pumupunta sa bahay na hindi na kinakailangan ng pagkain. Magsasalita na lang siya doon dahil EI siya. Pero hindi naman ganoon, mga kapatid. So sa atin nakikita dito, kahit saan pa man pumupunta, ang apostol ay talagang may ginagawa po siya para hindi magiging burden ang kanyang ministry sa mga kapatiran. Ngayon, dito tayo ngayon sa ating pag-aaral patungkol sa sustainable livelihood. Bago tayo dadako, mga kapatid, may katanungan po ko sa inyo. Nag-iba po ba ang inyong pananaw? Lalo na sa nature ng inyong sa nature kung saan kayo itinawag ng Panginoon. At may natutunan po ba kayo dito sa ating pag-aaral sa Pauline Missiology? Meron po, Doc Aris. Talagang Malaki malaking po. matutunan. Malaking natutunan po. Go ahead, kapatid na Elder
Lumactod, go ahead. And next is Enrique Bandi. Malaki talaga, Doc Aris, ang natutunan namin dito. Ang laki talaga yung mga product na nakuha ko, yung 5,700. Ang bilis mahalin. Kasi nandoon din ang inintroduce ng books natin sa Philippine Publishing House. Ang ganda talaga. Makatulong yung sa Amazing Healing Plants. Nandoon din yung mga herbs. Ang laki, makatulong talaga, Doc. Okay. By God's grace, praise the Lord. Okay, baka isipin ng mga estudyante dito na nagbibinta kayo ng ano. Hindi po, dito po tayo mag-umpisa. Si kapatid na Bandi, ano pong inyong reflection, kapatid? Nakakatulong po ba sa inyong ministry ang mga natutunan ninyo ditong mga pamaraan at konsepto sa ating Pauline Missiology subject? Go ahead. Nandyan po ba? Sino po? Enrique Bandi. Go ahead po, go ahead. Yes, Doc. Bakit? Saan nga ayun, Doc? Kinakailangan po talaga yung mga finances natin para sa magawain, mga livelihood, para sustainable yung mga plano natin, mga gawain. Yun lang po, Doc. Okay, thank you. Paano ko ba ito i-share? Dito po sa pag-aaral, mga kapatid, sa Pauline Missiology, hindi lang tayo or hindi lang natin matutunan ang mga pamaraan kung paano tayo magiging epektibo sa pagiging missionary, frontliner missionary ng ating Panginoon. Tuturuan din po din tayo dito kung paano magiging sustainable yung ministry natin. No? Dahil dito niyo matutunan, mga kapatid, ang mga pamaraan at ang mga sikreto paano magiging sustainable ito. So welcome po sa ating Sustainable Livelihood for Self-Supporting Missionaries, Pauline Missiology Concept. So ito po ay programa na under po sa umbrella ng ating subject na Pauline Missiology. Dahil lahat ng mga missionary natin ay kailangan talaga ng karagdagang kaalaman, lalo na sa mga livelihood. So dito nyo malalaman, mga kapatid, ang kakaibang livelihood na kung saan, kung inyong gagawing, anong tawag dito, i-career nyo, or hindi natin i-career. Ito ay magiging ano ninyo, anong tawag dito, pang-suporta sa inyong mga ministry, ay talagang makakatulong talaga. Sa amin pong care group ngayon, no, kung saan kami ngayon nag-host po ng krusada sa loob ng simbahan ng Pentecostal, mamayang gabi na po magsisimula. No? Ang daming bibilhin. Kailangan talaga ng malaking pera. So ngayon, ang care group namin, ginawa ko sa ano na ito ay kailangan ang care group ay may ano po siya, may generating income siya, or makapag ano siya ng ang organization makapag-likom siya ng pundo na hindi na kung sakaling may gagawing mga outreach o di ba kaya mga krusada, ay bugbog na po ang ating iglesia. So ngayon, naggawa kami ng mga inisyatibo na kung saan nakikita ko ay 90% to 99% ay epektibo talaga. Ay dito po kinukuha
ang lahat ng aming mga gastusin sa loob ng 7 nights. Alam mo naman, no, kailangan natin na pakainin yung mga tao, no? Kahit man lang bibigyan sila ng food packs o di ba kaya mga snacks. Maliban pa doon sa mga giveaways o mga freebies na ibibigay natin. Pagkatapos, hindi pa kasali doon yung mga tarpaulins, mga flyers, mga kung ano-ano pa man, no? So kailangan natin ng pera para uusad yung ating ministry. Katulad din ng mga missionary LE natin na kung saan pumupunta sa mga lugar at nagde-deliver ng kanilang ng ating libro, na kung saan kung wala silang pera na panggasolina or pang pamasahe, no? Hindi naman pwedeng lakarin, mga kapatid, na kung lakarin mo ay mag-ano pa ng ilang oras, time consuming, mga kapatid. So kaya may ginawang tinatawag na override income yung natin, yung mga LE natin sa bawat libro. Kaya nga dito, kung may LE na yung LE, mga kapatiran dito na mga LE na tinutulungan natin para sa kanilang goal, na para ma-hit nila yung kanilang goal, ay pumupunta dito na nagbigay ng kanilang ang tawag doon, magbigay ng discount, ay hindi na lang namin ako mismo ay hindi na ako naghihingi ng discount para po lalong makakatulong sa kanya. Dahil alam mo naman natin, ang mga LE ay walang mga sweldo. So ngayon, tayong mga kapatiran, kung mag-order tayo ng libro sa kanila tapos maghihingi pa tayo ng discount, so magkano lang po ba ang kanilang income? No? Dahil doon nakasalalay ang kanilang pagtatagal sa larangan ng ministry na yon, di ba? Tama po ba, kapatid? Ngayon, kung hihingiin pa natin ang discount, maghingi pa tayo ng diskwento sa kanila, baka maglakad na yung kapatid natin doon na kahit nga siya ng kanyang kuta, pero naglalakad naman siya pa uwi. Ayaw naman natin yung mangyari sa ating kapatid. So, tutulungan natin, mga kapatid. So dito, mas lalong matutulungan tayo, mga kapatid. Hindi lang sa mga pamaraan na natutunan natin dito, tuturuan din po tayo dito para mas magiging sustainable pa ang ating ministry. O magtatagal pa tayo sa ating ministry. Ito yung sustainable livelihood for self-supporting missionaries. Pauline Missiology Concept. Under po ito sa ating community services. So ngayon, ang tanong dito, what and who is considered a missionary? Isang sagot lang po. Sino pong volunteer? Pakisagot po sa katanungan na nasa screen. What and who is considered a missionary? Yung ibang boses na naman, gusto kong marinig. Go ahead. What and who is considered a missionary? Ako, Dok. Lahat tayo, Dok. Everyone. Okay. Everyone. Kapatid na Jong Ablayan. Everyone. Kung everyone, pati yung drug poser, pwede. What and who is considered a missionary? Saan po ba nakapaloob ang everyone? Walang pinipili. Okay. Yung missionary, Doc, yung mga spirited at missionary minded, yung kaya niyang mag-suffer para sa Panginoon. Okay, maraming salamat, kapatid. What and who is considered a missionary? A man on a mission. Yun ang tinatawag na missionary. Isang A tao. missionary is someone who sent out to spread religious teachings and beliefs.
Yes, thank you po Mama Wenlove, no? Isang tao na may isang misyon. No? Ano kaya ang misyon? No? Iba't ibang klaseng misyon. Ang mga sundalo, ang misyon nila ay mag-protect and ano po? Ano pa bang ano ng ano? Protect and To serve. Serve serve. and protect. Yung missionary, yung nag-spread ng religious teachings and beliefs. Yes. So, missionary, isang tao na nagpalaganap ng Religious teachings. okay. So, yun po ang isang tinatawag na missionary. At kung tayo ay sa palagay natin na tayo ay numero unong tao na yon, ay consider po tayo na missionary. Sabi pa nga dito sa Romans 10:25, King James Version, and how shall they preach except they be sent? Si Apostle Paul, hindi siya nag-freelancer. Pumunta, pinapunta siya doon sa Antioch at doon inordinahan kasama ni Barnabas at sa pamamagitan ng iglesia, sila ay binigyan ng authority to baptize, no, to create groups, church planting, kahit ano-ano pa man ang gagawin para ikakalago ng iglesia. As it is written, how beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring tidings, glad tidings of good things. Yan po, no? Yung mga missionary na kagaya natin, no? Kahit pa man ay may mga hindi magandang mga nangyayari natin o na-experience natin sa field, no? Pero ang Panginoon yan ay nagbigay sa atin ng malaking may pabuya po sa atin sa panahon na siya ay babalik. How beautiful are the feet of them. Sino ito? Itong tayo na mga missionary. Why is it so important to have our own livelihood? Bakit kailangan natin? Bakit importante na magkaroon tayo ng livelihood kung saan tayo ay makasustain or makasuporta sa ating pamilya at lalo na sa ating iglesia at sa ating mga personal ministry. First, it can make us a consistent missionary without relying or depending on others' resources. Tama po ba? Kasi, kung ang ating ministry ay nakasalalay lamang sa suporta sa ibang tao or lalo na sa ating mga kapatiran, kung kailan ay maputol yung suporta, ay mapuputol din ang ating function bilang isang missionary. Tama po ba? So kung bibigyan tayo, katulad ni Apostle Paul, kahit wala mang darating sa kanya na mga tinatawag na mga suporta, pinansyal mula sa mga kapatiran, ay makasurvive siya. Bakit siya makasurvive? Nang ganung katagal sa area nang walang pagsuporta pinansyal, kung hindi man wala mang darating. Dahil siya ay nagtatrabaho para masustain ang kanyang sarili at lalo na doon sa ang kanyang ministry. It can give us financial freedom. It can sustain our missionary works. It can make us a blessing to others financially. Tama po ba? Natulog na ba? Tama po. Okay. Ito sabi ni Mrs. White. Ito sa Testimonies for the Church. Page 7, paragraph 23. Self-supporting missionaries are often very successful.
Beginning in a small, humble way, their work enlarges as they move forward under the guidance of the Holy Spirit of God. Let two or more start out together in evangelistic work. Papaano kung walang pera? Papaano kung wala siyang pondo? Makakausad ba siya sa kanyang evangelistic work? Hindi. Bakit hindi? Pwede naman sigurong utangin. They may not receive any particular encouragement from those at the head of the work that they will be given financial support. Nevertheless, let them go forward, praying, singing, teaching, living the truth. God calls for workers to enter the widening harvest field. So forth in faith in God will be with you. So bakit kaya nasabi ni ating propetisa na si Mrs. White na self-supporting missionaries are often very successful? Bakit kaya? Dahil kahit hindi man sila makapag-receive ng suporta pinansyal, no? Makakausad sila, mga kapatid. Kasi hindi nagre-rely ang kanilang fuel doon sa ibang kapatiran. In many places, self-supporting missionaries can work successfully. It was a self-supporting missionary that the Apostle Paul labored in spreading the knowledge of Christ throughout the world. While daily teaching the gospel in the great cities of Asia and Europe, he wrote at the trade of the craftsman to sustain himself and his companions. His parting words to the elders of Ephesus, showing his manner of labor, have precious lessons for every gospel worker. So ito pong format ng ginawa ni Apostle Paul ay itong dapat nating susundan. Lalo na sa ating mga self-supporting missionary. And today, if imbued with the same spirit of self-sacrifice, could do a good work in a similar way. Let two or more start out together in evangelistic work. Let them visit the people, praying, singing, teaching, explaining the scriptures, and ministering to the sick. Ang ministering to the sick, mga kapatid, na mas lalong nagiging epektibo pag meron din tayong maibigay sa kanila. Tama po ba? Some can sustain themselves as canvassers. Others, like the apostle, can labor at some handicraft or in other lines of effort as they move forward in their work. No, habang umuusad, no, ongoing ang kanyang ministry, at the same time, no, para ma-sustain ito, may ginagawa din siya. Realizing their helplessness, but humbly depending upon God, they gain a blessed experience. The Lord Jesus goes before them, and among the wealthy and the poor, they find favor and help. Hindi yung urada-urada. Ano ba yung urada-urada sa Tagalog? Agad-agad, Doc. Agad-agad? Agad-agad, pumupunta doon sa mga mayayaman na kapatiran, kapatid, suportahan mo ito, mag-solicit ako sa inyo, ganito, ganyan. Dahil mayroon tayong evangelistic doon. May krusada tayo doon. O di kaya may mga bata tayong bibigyan ng tsinelas doon. May mga sakit doon sa ospital na ganito yung nangyayari, ganito, ganyan. O di kaya may mga senior citizen doon na kailangan natin ng bigyan ng ganito, ganyan. Kung gagawa tayo ng programa at gagawing
sandalan ang mga kapatiran. Hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari sa kanilang panalapi. Nagiging ano tayo sa kanila, burden din mga kapatid. No? Tama po ba? Pero Sir, kung Yes, yes. Doc. okay. Yes, Sir, kapatid na Jong Ablayan. Sa ministry po, tanong lang po sir, with regards dun sa ministry ni Paul, naging sustainable Yes. po ba yung livelihood niya sir? Na-sustain po ba ng livelihood niya yung ministry niya? Yes po mga kapatid. Bakit po nagiging sustainable? Dahil kung mapapansin natin, sa lahat ng mga lugar kung saan siya pumupunta, maliban lang doon sa kung saan siya ay nasa prison, ay nakikita mo at makikita natin base sa ating pag-aaral na may kaakibat talaga, may ginagawa talaga siyang gagawa ng kanyang trabaho. No? Sa pagiging tent maker. Kasi yun ang nagsusustain sa kanya. Maating malalaman dito mga kapatid ang mas klaro na sagot sa inyong katanungan. Ito po. Work should have a definite aim and should be thorough, while every person needs some knowledge of different handicrafts. Sabi nga ni Mrs. White, ito ay ibinigay sa atin na counsel na kung pwede mga kapatid ay tayong lahat ay magkaroon ng knowledge, kaalaman patungkol sa paggawa ng ganito, ganyan. It is indispensable that he becomes proficient in at least one, kahit lamang iisa, marunong ka nito. Every youth on leaving school should have acquired a knowledge of some trade or occupation by which, if need be, he may earn a livelihood. So hinihikayat po tayo lahat mga kapatid, no? Para bakit anong purpose nito? Para kung sakaling meron tayong malaki or kahit sa ating mga personal ministry, nagiging epektibo tayo dahil maka-function tayo, makatrabaho tayo na kahit hindi na or makapustro tayo mga kapatid. Makausad tayo kahit na hindi tayo magre-rely sa mga kapatiran dahil may mga sitwasyon na kailangan mo mag-action agad. Hindi pa padatingin po pa ano tawag dito? Antayin mo pa na magkasabado, di kaya magka-Miyerkules or di ba kaya magka-Bisper para iparating mo sa kapatiran na tulungan natin ito. No? Woman should be trained to some business whereby she can gain a livelihood if necessary. When we give to the poor, we should consider, am I encouraging prodigality? Am I helping or enduring them? Sa pagtutulong din, kailangan din nating tingnan at atin ding anuhin kung ito ba'y nakakatulong talaga. Baka ito ay nagiging daan na mas lalo siyang magiging na magiging bigger. No man who can earn his own livelihood has a right to depend on others. Tama po ba? No man who can earn his own livelihood has a right to depend on others. Any reaction? Tama po. Walang reaction? Okay. Christian livelihood. Apostle Paul, tent maker. Si Aquila and Priscilla, tent maker din. No? Lydia of Thyatira, sealer of purple goods, influential businesswoman, and evangelist. So yun ang mga sikat na mga tao na ginagawang pangsuporta ang kanilang mga livelihood sa ministry. Ano ba ang sabi ni Apostle Paul? Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 12. Sa Amplified Bible po ito. We work for our living, working hard with our own hands. When we are reviled and verbally abused, we bless. When we are persecuted, we take it patiently and endure. Ano daw? We work for our living, working hard with our own hands.
Kaya nagiging sustainable ang kanyang mga ginagawa, kaya nagtatagal siya doon sa lugar kung saan man siya pinapadala. Tama po ba? Magtatagal ka kaya sa isang lugar, lalo na sa panahon ng persecution. Kapatid, kung wala kang source of income, Hindi po, sir. magre-rely ka lang doon sa suporta mula sa ibang dako o sa ibang bansa o sa ibang iglesia. Kung ngayon haharangan doon, hindi makarating sa iyo yung anong tawag dito dahil sa kapanahonan din ng apostol ay grabe yung pag-persecute sa kaniyang sa mga kasamahang mga Kristiyano. So ngayon, kung nagre-rely lang doon, nagdidepende lamang doon ang kanilang ginagawa or ang kanilang mga ministry doon sa suporta ng mga kapatiran, hindi magiging successful ang kanilang ministry. Sa 2 Thessalonians chapter 3 verses 8 to 10, sabi nga dito, nor did we eat anyone's bread without paying for it. Ano daw? Wala daw silang kinakain na tinapay na hindi nila binabayaran. But with labor and hardship, we work night and day to pay our own way so that we would not be a financial burden on any of you for support. Nasagot po ba ang inyong katanungan, kapatid, na sino ba yung nagtanong kanina? Kung nagiging sustainable po ba ang kanyang livelihood? Si Sir Jong. Yes, sir. Yes. Okay. Pero sir, meron din kasing instances, sir, na nakareceive po ng support si Apostle Paul. Yes po. Kaya nga pinakita niya dito, sinabi niya dito, kasi may nag-iisip sa kanya ng masama. Pinag-isipan po siya, ay, ano lang yan, ganito, ganyan. Ano din yan. Nandito ka ba nung last Sunday? Yes, sir. Okay. Nandoon po sa bawat lugar kung saan siya, may mga nagpadala, pero hindi natin alam kung gaano kalaki. Kaya minsan, may natanggap siya at the same time sa lugar na yon ay nagtatrabaho siya. Nakuha niyo po ba? Yes, sir. Kaya nga, sa nakikita dito mga kapatid, no? Ayaw niyang magiging financial burden. Kasi pag masakal mo ang kapatid, no? Matatawagin talaga tayo na simbahang dagkog amutan. Katulad ngayon dito sa aming livelihood, sa aming crusade. No? Gumawa kami ng paraan, no? Para matustusan yung pangangailangan ng krusada. So ang biyaya ng Panginoon ay na-provide, no? Siguro meron kaming nakapundo kami ng nasa almost 30, no? Na walang ang iglesia natin. Kasi alam natin, lalo na tayong mga leaders sa iglesia, alam natin kung saan lang ang makakaya ng ating iglesia, dahil meron din ang ating iglesia na pinaglalaanan ng mga iba't ibang mga lalo na sa pag-sustain sa loob ng ating iglesia. Ang prinsipyo po ni Apostle Paul, no? Ito yung dapat nating pag-anuhan mga kapatid. Ayaw niyang magiging financial burden. Not because we do not have the right to such support, but we provided our own financial support to offer ourselves as a model for you, so that you would follow our example.
Kaya maraming naiiwan na mga lugar kung saan ipinadala ang ating mga layman. Naiiwan yung mga Bible students doon. Yung mga nabautismohan hindi na nurture kasi dapat sana talaga kung sino yung nag-Bible study sa kanya, siya din yun ang mag-nurture sa kanya. Tama po ba? Dahil Yes, kung sir. ibigay mo yan, Yes, kung sir. ibigay mo yan siya sa iglesia, ang iglesia ay wala siyang kaalam-alam sa background ng taong yon. Hindi ang iglesia, ang kabuuang iglesia, hindi nakakaalam kung ano yung sitwasyon ng taong yon. Kaya kung pag panahon ng bautismo at nabautismohan siya at inipresenta sa iglesia, yes, magiging part siya ng iglesia. Pero ang problema doon, naiintindihan niya ba kaysa sa pag-intindi ng missionary na pumunta sa kanyang bahay? Ang elders ba doon sa iglesia, ang mga opisyalis ba sa iglesia, ang mga leaders ba sa iglesia, ang mga kapatiran ba sa iglesia ay nakakaintindi ba sa katulad ng pag-intindi ng missionary na pumunta sa kanyang bahay? Hindi, sir. Hindi. Yes. Dahil bakit nilisan ng missionary layman natin sa lugar doon? Ang lugar na yon. Walang ano, sir. Hindi siya masustain, sir. Yes. Hindi siya masustain doon, sir. Pag sabi ng iglesia, kapatid, wala na po tayong stipend Support. dahil ang kapatiran, ang support po natin ay ganito ganyan. Si kapatid kasi Wala na ng budget po. major sponsor natin ay ganito ganyan. So Base lang sa budget, sir. hanggang katapusan ka na lang po. Ngayon, kung ang mindset ng ating mga missionary layman ay nakafocus lamang sa stipend na mula doon sa iglesia o kung saan pa mang sponsor, mapuputol talaga mga kapatid at napabayaan at maiiwan yung tao na dapat pa sanang manurture at magiging multiplier. Tama, sir. Okay. Kung ganyan ang ating pag-iisip na ay kailangan tayo mag-rely talaga tayo sa mga suporta ganito ganyan, ay hindi ka magtatagal sa ministry. On and off ang mangyayari sa iyo. Ngayon, ang mangyayari, sisihin ka pa. Ay, ang liman kasi nag-Bible study tapos ganito, hindi naluto. Na ang iglesia na, ang kabuang iglesia magsasabi na sa iyo, ay, hindi mo kasi niluto yung pag-Bible study, ganito ganyan. Kaya umalis. Di ba ganyan ang nangyayari sa atin? Realidad yan, sir. O realidad? Sino bang sinabihan yan? O produkto yan ni ano? Produkto yan ni ano? Kaya na-backslide agad yan kasi produkto yan ni ganito, ganyan. Tapos kung gagamitan mo ng magnifying glass, ay ang resulta pala, ang rason pala kung bakit naputol yung nurturing, yung mentoring, yung anong tawag dito? Nagmula pala doon sa support. Naputol, kaya umalis. Hindi pala kukuha sa bata. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Yes, sir. Okay. Not because we do not have the right to such support, but we provided our financial support to offer ourselves as a model for you so that you would follow our example. Amen. For even while we were with you, we used to give you this order. Ganda itong mga kapatid. If anyone is not willing to work, then he is not to eat either. Ayun ang sabi ni ano. Kaya nga, hindi niya pinakita na burden siya. Kung saan man siya pumupunta, ayaw niyang makita siya ng mga kapatiran na burden siya financially. Kaya nagtatrabaho siya mga kapatid. Hindi para magiging mayaman. Nagtatrabaho siya para makapag-earn, makapag-generate ng income para makapag-action siya agad. Hindi pa magpadala pa siya ng sulat. O kapatid, mga kapatid, magpadala kayo dito. O ngayon, matagal na nga yung telegrama noon. Okay lang sana kung may messenger noon si Apostle Paul kasi darating agad pag isang click. Gcash, sir. Gcash.
Gcash. O ipa-Gcash mo lang, tapos ito, hingi ka ng suporta, tapos Gcash number. Siguraduhin mo yung account number, baka may account name, baka iba yung mapuntahan. Sana sana nga kung gano'n. Pero noon mga kapatid, kung ganyan po ay talagang hindi uusad. Usad pagong ang mangyayari sa ministry. Pagtingin ng isang ni Apostol Paul, ito nangangailangan ito ng ito, bigyan kita ng ganito. Ito. Di ba po? Sabi nga dito, anong masasabi ba ni Mrs. White patungkol sa livelihood ni Apostol Paul? Before he became a disciple of Christ, Paul had occupied a high position and was not dependent upon manual labor for support. O sa panahon niya pa na hindi pa siya, talagang hindi niya kailangan magtrabaho ng ganito ganyan, mag-create ng ganitong klaseng livelihood dahil maano naman siya, no? Malaki naman ang kanyang sahod doon sa kung saan siya, sa anong sinaguga siya, no? But afterward, when he had used all his means in furthering the cause of Christ, he resorted at times to his trade to gain a livelihood. Masama ba? Minsan nga ang nangyayari mga kapatid, tinutuligsa natin yung mga missionary lima na may mga livelihood dahil gusto natin magtrabaho 24 oras sa ganong kaliit na stipend. Tama po ba? Tama. O bakit yan siya nagbibinta ng ganyan? Bakit siya nagtatrabaho ng ganyan? May stipend naman siyang 8,000. Ang 8,000 kapatid, makapag-ano ba yan kung may mga anak siya? Tapos ang gasolina nandoon na. Ang pagkain nandoon na. Ang pangsarili niyang kahit panglagay, deodorant sa kanyang kilikili, hindi na siya makapagbili, kaya ang layman pumupunta sa bahay, hindi na tinatanggap dahil mabahong kilikili. Realidad po ba yan? Nangyayari po. Dapat mag-perfume. O bakit ganito? Bakit si kapatid na lima natin, bakit naghihingi dito ng suporta? Meron naman siyang stipend. Tinutulog sa pa natin. Naubos na, Dok. Naubos dahil ang gasolina ang mahal. Bugas mahal, Dok. Mahal po yung bugas. Ang inflation ngayon mataas. Tapos ang stipend natin mababa. Sino bang magtatagal diyan? Nung nakapag ng offshot, dito ka lang sa amin, susulduhan ka namin, nag-offshot. Totoo po ba yan? Real, Dok. Dok. Realidad. Nangyayari po. Bakit ano bang problema doon? Anong nangyayari doon? Kulang sa financial, Doc. Kulang na nga yung 10,000 ngayon sa stipend ng layman. Alam niyo po ba yan? Kaya yung nga 10,000, ang liit niyan. Kaya nga dito sa distrito namin, iba yung 10,000 stipend, may binigay pa tayong 1,000 para sa panggasolina at 1,000 din para sa kanyang ganito ganyan. Pero alam natin na mas maliit pa yan. Lalo na kung ang lima na kinuha natin or missionary lima na kinuha natin ay mula pa sa ibang isla o ibang nasa Mindanao pa o di ba kaya nandoon pa sa sa Luzon. Ngayon makasustain ba sa kanyang minsan 'yun ang pinakamasakit isipin mga kapatid. No, kaya minsan maraming mga liman din natin na nawalan ng pag-asa na magpapatuloy sa pagiging missionary. At ang kalabasan, dahil naputol yung panahon niya doon sa pagmeministeryo, may mga bunga dinala sa iglesia nung nung napabayaan sa pag-nurture ng mga care groups, ang isinisisi doon sa layman, bakit lahat ng kanyang resulta nag-backslide lahat? Di ba ganun po ang nangyayari?
sinisisi natin ang mga frontliner at hindi natin tinitingnan kung ano yung hindi natin nagawa. Mga kapatid, alam ko naman siguro, alam ko dito na may mga elders din dito. No? Pero iba na ikaw ay isang missionary layman na hindi ka nagre-rely sa sustento or suporta ng mga sponsor ng iglesia, nagtatrabaho ka lang, patuloy na nagtatrabaho doon dahil may sustainable livelihood ka. Ama po ba? Magtatagal ka talaga dyan sa lugar na yan at makapag-create ka talaga ng multipliers. At kung makita mo na kaya mo na silang iwan, pwede ka nang pupunta na naman sa ibang lugar. At doon ka naman mag-mentoring. Bakit magagawa mo yan? Dahil hindi nakarely ang iyong hindi nakarely ang inyong pangangailangan. Yes, doon sa stipend na ibinigay ng mga sponsors. Kaya ang sabi ni Mrs. White, yung mga self-supporting missionaries ay sila yung mga successful missionary. Nakuha po niyo po bang punto, mga kapatid? Yes, sir. Yes po. Okay. Gaya sa Ilis, sir. Self-supporting. Yes. Paul had occupied a high position and was not dependent upon manual labor for support. Noon yan. But afterward, when he had used all his means, yung mga tigom, Bisaya pa, yung tigom niya, ang iyang savings na hurot na, in furthering the cause of Christ, he resorted at times to his trade to gain a livelihood. Ngayon, nagiging mali po ba ito para kay Mrs. White? Ang ginawa ni Apostle Paul? Hindi po. Hindi po. Hindi. Correct. Especially was this the case when he labored in places where his motives might have been misunderstood. Lalo na sa lugar kung saan siya ay pinagdududahan. Minsan kasi, ang sponsor nagdidemand ng quantity doon sa missionary, kailangan makapagganito ka agad-agad. Di po ba tama? Kaya dito mga kapatid, pag may lima, pag may ano talaga ako, kanang anong tawag dito, proponent talaga ako dito na dito sa aming distrito. Dahil nga ay pangalawang ano na rin natin dito, term sa pagiging president ng distrito. So isa talaga ang adhikain ko na kung meron tayong missionary liman, huwag nating pagutumin, suportahan natin, mas maganda, mas mataas pa ang ibigay natin. Dahil kung kayo ang inilagay dyan, hindi po kaya-aya ang buhay pag kayo ay namumblema na pupunta ka doon dahil ganito, ganyan. Totoo, Doc Aris. Kaya nga, ang sabi dito, minsan nga, no, may mga suporta na natanggap niya. O di kaya nagtatrabaho man siya sa kanyang livelihood para isuporta doon, isustain sa kanyang ministry. Pinagdudahan din siya. Bakit receive ng stipend ito? Wala pa naman itong resulta. Wala naman itong bautismo. Nakuha niyo po ba yan? Opo. Bakit ito? Puro na lang ito ganyan. Oh. It is at Thessalonica we first read of Paul's working with his hands in self-supporting labor while preaching the word. Writing to the church of believers there, he reminded them that he might have been burdensome
Kaya nga, yung sabi kanina na ayokong magiging financial burden sa inyo. Nagtatrabaho ako. Hindi ako nag-rely doon sa bigay. Nag-rely po ako para masustain ko ang aking ministry. Hindi ako naghihingi para sa hindi ako kumakain nang hindi ko pinagbabayaran. Nagtatrabaho ako araw at gabi para masustain ko ang ministry, para wala kayong masabi. Kaya minsan nga mangyayari talaga sa ating mga missionary layman na pagdududahan, at minsan may mga maririnig na mga sabi-sabi kung ang kanyang Kaya minsan mga kapatid, baguhin po natin ang ating mindset patungkol po sa ating mga missionary layman. No? Kasi minsan pag naka-sponsor na tayo, parang atin na ang kanyang buhay, ang kanyang oras. Kailangan magtrabaho ka dyan kasi binigyan na kita ng 2,000. Ambag doon sa 8,000 mo. Ayaw na nating pahingahin. Kasi gusto nating produkto agad, quantity agad. Ang nangyayari, meron ngang bautismo, hindi naman quality. Ngayon, kaya hindi quality, pinag-isisi na naman, doon na naman sa missionary layman. Tama po ba? Tama po, Dok. Sana marami tayong mga realization, mga kapatid. Ha? Dok, mabuti Dok ato yung speaker, ato ding mag-speaker tayo doon sa pulpit sa Divine. Parte yun kasi yung layman kawawa palagi yung Yes, kawawa backbite. talaga ang mga missionary layman natin. Alam nyo ba mga kapatid, nasa layman po ang 60 to 70% kung bakit dumadami ang iglesia natin noon. Dahil sa layman. Sa pag-Bible study ng mga layman. Di ba po ba? Kahit nga meron tayong care group sa loob nating iglesia, kukuha pa rin tayo ng layman. Tama po. So kailangan dapat nating baguhin yung mga pananaw natin. Tama. Patungkol sa ganitong klaseng sitwasyon. Kasi kawawa talaga ang layman. Nagka-problema pa siya sa kanyang panalapi. Mentally pa siya, no? Kasi narinig niya ang tawag dito. Emotionally and physically tortured. Yes. Kasi isinisisi sa kanya ang mga backsliders. Bakit daw hindi niya binabible studyhan, hanggang ngayon tumakain pa rin ng baboy, ganito ganyan, hindi nagsasabat, ganito ganyan. Naging kawawa, sir. 3 buwan lang siya doon. Relate ko din yan kasi may kaibigan din ako, layman. Pag 4 na buwan, sinabihan na siya, hindi ka na hanggang 30 lang tayo. Kasi ang sponsor, wala na po. Ganito ganyan kasi. Ngayon, kinuha ang layman sa kanyang mission field. Naiwan. Sino nag-nurture? Ang iglesia natin. Ang kabuuang mga membro. Ngayon, dahil hindi niya naintindihan ang estado o ang ng tao, kasi hindi po ang iglesia ang nag-Bible study sa kanya. Ibig sabihin, hindi pa siya nakapag-establish ng magandang relasyon doon sa kanya. Ngayon, ay darating talaga ang panahon na sasabihan tayo na mubalik ra ko diha sa simbahan. Pag mubalik to si Brad Kuan, kay moro to nakasabot nako. Kamo di mo kasabot nako. Backslide, Dok. Oh yes, pag mag-backslide, sasabihan tayo, babalik lang ako dyan sa iglesia. Pag babalik yun si dito. Naranasan niyo na po ba ganyan?
na may nagdemand na backslider na hindi siya babalik kung hindi babalik yung nag-Bible study sa kanya kasi siya lang ang nakaintindi sa kanya? Parang ma-relate ko din yun. Meron Totoo yan. dyan dito. Ha? O bigyan natin ng panahon si Ma'am Winlove. Di ba? Mayroon po bang ganyan? Hello, Doc Meron Aris. dyan parang in-idolize niya yung isang tao, isang pastor. Meron din dito mga offshot na gusto niya yung pastor na na-assign sa district. I-idolize ba? Oh, meron din ganyan. Pero minsan kasi may mga kadalasang nangyayari na yun lang liman ang nakakaintindi sa kanya pero yung kabuuang iglesia ay hindi nakakaintindi sa kanya. Kasi yun lang ang liman ang may ano sila may anong tawag dito? May relasyon na sila na matagal. Doc, Doc. Yes. Yung nagliwuman ako, Doc, yung 2 months, then pag third month, nurture, wala nang sahod kasi nag-nurture ka na. So yung pag-Bible study pa namin doon sa mga barangay drug addicts namin sa syudad, yung mga drug addict na bana, wala. Ako pa ang magbigay ng bugas kasi yung asawa at anak wala pang kain, nag-Bible study ako. So yung sahod mo, maliit na kasi yun yung Bible studyan mo, magbili ka ng bigas para sa pagkain sa kanila. Yan ang liwoman, ang liman. Hindi ba dumating sa punto na sinisisi ka dahil maraming backslider? Mao. Sukmatan juga do nga ang 22 ang nabilin duha na lang. Kay dili man gud sila magkuan og nurturing ba nga di po sila mutabang i-worship sa balay, maraming pagkukulang. Maliban lang kung ang iglesia ay talagang established na yung doon, yung spirit ng nurturing. Kasi na-organize na talaga yung mga care groups at yung care groups na ang mag-handle doon sa mga bagong binyagan. Pero how about kung na talaga doon sa iglesia na anong tawag dito? Yung hindi pa fully functional yung care group, nakasalalay lang sa elder yung movement ng iglesia. Yung company churches, wala pang... Hindi pa na-organize, Doc? Oo. Di ba? So, paano yung ganon? At lalo na, kung ang elder o ang leaders ng iglesia ay kontra doon sa naging nabinyagan. Malaking problema. Malaking problema talaga. So, sana mga kapatid, lagpas na tayo sa oras. Anong oras na ba dyan? Kasi dito sa aking laptop is 5:10. Mag-overtime tayo. 5:19. Aris, pwede makapag-share? Baka naman wala na. Sige, dito tayo sa reflection muna tayo. Hanggang slide 13 tayo mga kapatid ha. Anuhin nyo ha. Hanggang slide 13 tayo para sa next session natin. Sa na naman tayo? Sa slide 14. Sige, dito tayo sa reflection. Sir, Doc Aris, go ahead, mag-share. kapatid na Badokyo. Sige. Kami ay na-assign as a layman at S2. Ngayon doon kami nakatira sa church. Tapos mga almost 2 weeks, yung nagka-support doon, nag-text o nag-chat o nagtawag siya sa dalawang babae. Parang siniraan kami, tapos may apoy doon sa kitchen niya. Sabi niya, kaya niyo bang bayaran ng aking property? Tinitingnan ko, kukulamber at saka used galvanized. Sinabihan ko yung elder, ipakumpyat mo na, kaya ko yung bayaran, pero i-installment ko lang. Tapos marami siyang sinasabi na hapon na kayo mag-alis. Yung sa umaga naming time o paglabas, hindi niya na-monitor. Tapos ang sabi niya, cellphone, ang reklamo ko,
sana i-personal niya. Tapos, ang pagpahiya niya is, sinabihan ko elder, pwede ko yan gagamitin ang cyber libel. Dahil may kapatid akong lawyer eh. Para maramdaman nila, hindi lahat na liman ay walang credential, walang diploma. Kaya parang ina-underlock nila ang liman. Kaya sinabihan kong elder, advice na magpakumbaba muna. Sige, in-accept ko pakumbaba, pero pag inuulit niya, talaga under ang cyber libel para maramdaman nila nga hindi ang lahat na liman ay walang pinag-aralan. Sinasacrifice namin ang sarili upang ganitong pinag-aralan mag-expand ang ating misyon. Yan lang muna, Doc. Maraming salamat kapatid na Mardukyo. Talagang ano yan ang experience mo, no? Pero sana'y hindi darating sa panahon na talagang makikita-kita kayo doon sa hukuman ay dahil nakapagbigay yan ng negative impact po sa ating iglesia, mga kapatid. So kung ano man ang nagawa niyang kasalanan sa iyo, no, pagpansensyahan niyo na lang po kapatid para ay magiging magkakaroon tayo ng peace of mind at magiging mas lalo pa tayo magiging mabunga sa ating pagtrabaho para sa Panginoon. No, meron talaga mga sitwasyon na ganyan, no? Pero yun nga. So kung ang ano talaga natin kasi ganito kasi yun talaga ang mangyayari mga kapatid pag nakikita na yun nga, no? Nagre-rely lamang tayo, no, sa tinatawag sa support. No? So sana mabago po ang ating mga anong tawag dito? Mga Panguna-una, Doc. panghuna-una. Pananaw. Pananaw. Lalo na sa ganitong sitwasyon mga kapatid. At lalo na sa mga liman natin. Kasi kawawa talaga ang mga liman natin. At sana kung darating man sa panahon na mabuksan ang isipan natin na hindi pala masama, no? Na hindi pala masama na may livelihood ang magiging masama lang talaga 'yan pag naka-focus ka, magre-rely ka lang sa support. Pero kung ang support ay nasa 20% lamang sa iyong at ang kinukuha mo talaga, ang pinagkukunan mo ay doon talaga sa livelihood mo, ay hindi darating ang punto na maliit ang tingin. Meron man talagang nangyayari na mababa ang tingin, lalo na kung ang liman ay ganito yung estado, ganito ganyan. Minsan talaga hindi yan mawawala sa ating iglesia dahil nga ang iglesia ay composed po yan ng mga sinners, para tayong arka ni Noe na iba't ibang klase ng mga hayop. So, pero kung maiba ang sitting ng mga liman natin na nagpupursige sa kanyang gawain, na hindi nagre-rely sa stipend na mula sa mga kapatid natin, no? At yung kapatid natin dahil nakapagbigay na ng suporta, ang mindset ay kailangan mo ng bautismo. So, yun ang mangyayari. Doon na magkagulo-gulo ang trabaho natin. Minsan, meron akong naririnig na binabayaran ng 100 para mabautismuhan o 500 para lang pagpalabas ng bautismo. So, bakit dumating sa puntong 'yan? Kasi minamadali. Kasi nakikita na malaki na ang naiambag doon sa stipend. Minsan kasi ganyan mga kapatid ang mindset. Sana mawala yung ganong klaseng mga pananaw sa ating mga liman. Sa ating sa bawat isa sa atin. Para makapag-focus talaga tayo sa trabaho na hindi nagre-rely kung sino man ang nagsusuporta. Ang ganda niya ng sistema na yan mga kapatid. No? Kaya ako mismo kapatid, ano na yan, hindi man ako layman, hindi din ako LE. Ang aking isipan, ang aking pananaw talaga,
makapagtrabaho ako para sa Panginoon na hindi ako magre-rely sa ibang tao. Kaya nga nakikita ko mas nagiging epektibo ang aking ministry dahil nga mayroon ngang iglesia na napatayo, no? Hindi tayo nagre-rely sa stipend ng mga kapatiran. Nagtatrabaho tayo na mula sa ating sa biyaya ng Panginoon. So makapag-mission ka sa ganyong iglesia, pwede kang mag-stay doon nang walang pag-require ng mga kapatiran na bigyan mo ako ng ganito, ganyan para manatili ako dito. Hindi po. Maganda talaga na pumunta ka doon, mag-mission ka, sabihin mo ng iglesia, dito ako, 1 year ako dito, huwag kayong magbigay ng ganito, ganyan, bigyan nyo lang ako ng mga tao, ganito, puntahan ko doon. Ang ganda ng ganun mga kapatid. Kaysa mapunta ka sa isang iglesia, no? Mapunta ka sa isang iglesia tapos ganito ganyan. Pagkatapos nasa climax ka na. Gusto mo na siyang pabautismohan, hindi nakaabot ng bautismo dahil niinano ka na. Kinuha ka na doon sa mission field dahil natapos na ang trabaho mo. Naputol na yung panahon mo sa pag-Bible study doon. Kaya may mga liman tayo na magsasabi na meron sanang mabautismohan doon pero wala na akong panahon, hindi na ako nakabalik doon. Na-realize niyo po ba yan mga ganyan? Yung sitwasyon na yan? Opo, Dok. Kaya nga sabi ni Mrs. White, ang pinaka-successful na mga missionary, yung mga self-supporting missionary. Dumating po ba yan sa inyong isipan mga kapatid? Na sana darating ang panahon na ako ay mag-Bible study sa ganung lugar sa aking gusto nung ganung katagal na hindi nagre-rely sa mga suporta o sa stipend. Tama. Sige, hanap tayo ng dalawa kasi magbibihis na rin ako pagkatapos para punta na kami doon sa site. Ako, Dok. Sige, go ahead. Yun sa akin ang reflection ko, mas maganda din ang elder na missionary. Katulad ng aming church dito, palaging may layman. So, mag-support talaga ang elder para alam niya kung saan ang Bible study. Kasi 3 months lang dito ang layman. So, yung elder, alam niya kung sinong bina-Bible studyhan. So, mas maganda talaga yung layman at saka elder. Meron silang tinatawag na spiritual gift from evangelism. Yan. Tapos, ibigay sa every care group, matulungan talaga. Tapos, meron yung mga livelihood. Correct. Totoo talaga, Dok. Makatulong talaga. Yun ang reflection ko, Dok Ares. Okay, maraming salamat kapatid na Glenn. Sino pa ba? Dok. Okay, go ahead kapatid na Alberto Delfinado. Kumusta po kayo dyan sa Leyte? Leyte para ata. Leyte. Go ahead. Sa akin lang reflection. Ganito yan. Wala na ba kayo susunod na subject? Wala yata, Dok. Wala yata, Dok. Sa akin na, Dok, yung reflection ko dyan, yung layman ay hindi yun ang magpresenta sa bautismo. Kundi yung layman ay magpresent sa kanyang Bible study to the church. So, bago siya mabautismuhan, mamimber muna siya sa Sabbath call. And then, yung church, yun ang magmomonitor kung pwede na yung babautismuhan niyang Bible study. Bago pa siya ma-member sa church, kung makita ng church na pwede na siya babautismuhan, ang church gagawa ng board na ito na tao ay pwede na natin bautismuhan. Hindi yung layman ang magpabautismo. Kung hindi yung church, ang church ang magtingin kung dapat na ba siya bautismuhan. Kung hindi pa, patuloy pa siyang palaging magsamba bawat Sabado. Yun ang maganda sa akin lang pananaw. Hindi yung layman ang Salamat kapatid.
Bert, Oh. notice mo ang liman? Kaya na backslide. Yun ang mahirap. Okay. So next, isa na lang mga kapatid at magbigay po ako ng question doon sa ating GC para masagutan po ninyo. Isa na lang po. Ako na lang magtanong. May natutunan po ba kayo sa hapong ito mga kapatid? Yes, sir. Marami po. Marami, sir. Marami. Okay po. Next, engineer. Go ahead, engineer. Okay, go ahead, engineer. Ako po, siguro kasi nag-earn for living si Pablo, kaya siguro natagalan siya sa isang lugar, matagal yung pag-stay niya doon. Dahil siguro hindi ta alam kung sa isang linggo, ilang araw siya nag-trade ng nagawa ng tent, ilang araw ang ginagamit niya para pagmensahe. Yan siguro ang rason bakit nagtagal siya ng isang lugar. Siguro kung mayroong nagsuporta sa kanya, mas madali lang siguro niya ginagawa yung pagdala-dala ng message. Hindi natin alam sa kung meron kung ilang araw siya naggawa ng tent, ilang araw siya nagmensahe. Pero may mga possible po tayo na na ilang buwan at ilang linggo, ilang taon siya sa ganitong lugar. Kung yan nasa isip ko, kaya siguro nagtagal siya diyan dahil may ginagawa pa siyang personal para sa kanyang living. Ganito kasi mga kapatid, ang mentoring kasi kailangan niya ng panahon. Kailangan niya ng manghabang panahon. Hindi yan katulad ng mga seminar o hindi kaya training ng ilang linggo para magiging multiplier na siya. Yan lang sa isip ko. Bakit kung gano'n. Okay po, maraming salamat, engineer. Salamat, sir. Okay, maraming salamat at maraming salamat sa inyong pag-aantay mga kapatid. At naging 26 na tayo, minus 1. 25. So sana'y marami kayong may natutunan kayo sa hapong ito. At sana'y pagpalain tayo ng Panginoon at mas lalong lalago po ang ating mga misyon na ibinigay sa atin ng Panginoon. God bless po sa ating lahat at magandang hapon po sa ating lahat. Thank you, Doc. Maraming salamat, Doc. Okay, mag-out na po ako at mag-post po ako ng ating question para po ay mabigyan ninyo ng reflection. Sige po. Okay, thank you. Thank you so much. Si engineer, nagplano na magtukod og balay. Nga naman, ano magtukod magbalay? Hindi na ako magtukod, mag-arkilan ako. Kung magtukod ko mga 5 million nga balay, kung ako nang arkila, it will take me mga 20 years kaysa maggawa ko ng 5 million nga bahay. Alkanse, nabalik ng Ginoo. So, mga arkila kay diretso tuyo. Missionary na yung kwarta. Kapital na lang ang libro, itukod nga balay, kapital lang ang libro. Correct. Kaya nasa isipan ko, mag-arkila na lang ako. 4,500 ang isang buwan. Sa 10 taon. Ganun lang. So, kung maggasto ako ng 5 million, ilang taon yun pag-arkila ko? Sa langit na isumpay. Salamat sa. Lay your treasures up in heaven. Amen. Nindot kay mo, murag dalaga tayo ba? Ma'am Sally. Engineer, sa Gideon, engineer? Ma'am Sally. Yes. Nindot. Gideon, engineer ba? Ang sa reflection ito? Kinsa tong nanawag? Question to, kan. Unsa reflection nimo sa God's calling, Gideon's Gideon calling. Gideon is saying 100 words. Gamay ra ng 100 words. Oy, isin sa basahon. Gideon's calling. Naa dito sa kuan. Naa sa Judges. Pwede sa Google. Nasa Judges na. I-add na ko ninyo ro maka-assignment po daghan ra ba kayo? Kaya gitagaan ta mo panahon ba mo dira ba kung busy siya? Si John, sa Manikalay.
Da, ang saging oy katulo na palita ko nang giluto oy. Kay wala ka, aha naman ka. Anak ko pala mga pulburon diri wala na ni. Na ingon ka gahapon lakaw ka oy. Lakaw Kung Bernice. Bernice lakaw. Kalamay na ko. Eh, Nagpadala na ko sa Usamis. Bye-bye. manganbas na mi anig alpa, ang mong kanbasag alpa tibok Mindanao, sugod sa Usamis, padulong Davao. Engineer. Joy, mag-missionary ta without walls, Joy, be. Ha? Mauli na ko ba? Mauli na ko. Ali, pag ani dire, pagdalag sakyan na og snack, mura na ato ang ikinahanglan. Ipa si Ante dire nagsagay ng Magapadayon man tag bautismo basta na kay car unya na kay gasolina ug snack ana ra kung ipangayo nimo. Sige, mauli na ko, be. Uli Ayan na ako sweldo pakana lang ko kay balbos study tag banat.